Itaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin sina Santa Marta, Maria, at si San Lazaro. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak na si Lazaro mula sa kamatayan, ang buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at magkamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal,
Yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Hesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo.
at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay huli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa pagdiriwang po natin ng paggunita kina Santa Maria, Marta at San Lazaro. At sino po ang mga taong ito? Sila po ay magkakapatid. Ngunit hindi lang po sila magkakapatid. Sila po ay tinuturing na matalik na kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ho sa mga pag-aaral, kapag si Jesus ay pupunta sa isang bayan at alam niyang madaraanan niya ang mga magkakapatid na ito, si Jesus ay laging daraan sa kanila upang sila ay bisitahin. Ganoon kalalim ang pakikipagkaibigan ni Jesus sa tatlong magkakapatid na ito. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin may kaibigan. Tama po ba? Meron po ba ditong walang kaibigan? Baka kung wala kang kaibigan, magtanong ka sa iyong sarili. Baka masama ang ugali mo. No? O walang may gusto sa iyo dahil wala kang kaibigan. Pero niniwala naman ako mga kapatid na ang bawat isa sa atin dito ay may kaibigan. At kung titingnan po natin mga kapatid ang salitang kaibigan, may natatanging salita na panawagan sa atin bilang mga Kristiyano. At ano po yun? Ibig. Dahil ang tunay na kaibigan, kayang umibig. Ang tunay na kaibigan, kayang magmahal. Kaya nga po kung tutuusin mga kapatid, magandang tanungin din sa ating mga sarili sa araw na ito, kaibigan ko ba si Jesus? At pinatunayan ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay tunay niyang kaibigan. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Jesus, inalay niya ang kanyang sariling buhay.
Ang Diyos ay kaibigan natin. Bakit? Dahil inalay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Tanungin naman natin ang ating mga sarili. Mahal ba natin ang Diyos? Kaibigan ba natin si Jesus? At kung kaibigan natin si Jesus, huwag makakalimot na ibigin ng Panginoon. At marahil sa buhay ng tatlong santo na ito, si Maria, Marta at Lazaro, makikita natin kung ano ang pag-ibig at pagiging kaibigan kay Jesus. Una, alam natin na ang kwento na kung saan si Jesus bumisita sa magkakapatid. At nang bumisita sa magkakapatid si Jesus, ano ang ginawa ni Marta? Binigay ang kanyang oras upang ihanda ang lahat ng pangangailangan ng Panginoon. Di ba ang isang tunay na umiibig, ipagkakaloob mo ang lahat ng kanyang pangangailangan? Bibigyan mo siya ng panahon, bibigyan mo siya ng oras upang pagkaabalahan ang kanyang pangangailangan. Pero hindi po natatapos doon. Dahil meron ding ginawa yung kanyang kapatid na si Maria. At ano ang ginawa ng kapatid niyang si Maria? Umupo, nakinig sa Panginoon. Mga kapatid, ang pag-upo ni Maria ay hindi nangangahulugan na hindi siya naging aligaga. Ang pag-upo ni Maria, hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam sa Panginoon. Pagkus yung kanyang pakikinig kay Jesus ay tanda ng kanyang pag-ibig kay Jesus. Dahil ang tunay na umiibig, handang makinig. Ang tunay na nagmamahal, may kakayanang makinig. At si Lazaro, bilang kaibigan ng Panginoon, pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. At di ba ang pag-ibig, kailanman hindi natatapos, kundi ang pag-ibig ng Diyos, magpakailanman at walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, panawagan sa atin, kung tayo ay mga kaibigan ng Panginoon, nawa maging kagaya tayo ni Marta. Ipagkakaloob ang ating oras para kay Jesus. Kung kaibigan tayo ni Jesus, maging kagaya tayo ni Maria, handang makinig kay Jesus. Kung tayo ay kaibigan ni Jesus, maging kagaya tayo ni Lazaro, na ang buhay natin nagmumula kay Jesus. Kaya mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, hindi lamang sa pananalita. Ang tunay na pag-ibig, minsan at madalas at karapat-dapat nakikita sa ating pagkilos. Paano? Sa pagbibigay ng oras, sa pakikinig, at sa pagiging pagsasabuhay nito. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang ipaalala sa atin, tayong lahat ay kaibigan ng Panginoon. Ikaw ay kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At dahil tayo ay kaibigan ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ni Jesus. At nawa, ang turing din natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ating ding kaibigan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kapistahang ito ng mga kaibigan ni Jesucristo
ang magkakapatid na Marta, Lazaro at Maria ng Betania. Lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong panalangin, Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni Marta, naway tayo'y magpusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay naway magkamit ng muling pagkabuhay sa pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betania. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo ang aming mapagpakumbabang paglilingkod, ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod, at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat, sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, tayo po'y magsiluhod. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit na mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.